Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Anika Farm. Audio Jungle. I-share ko naman sa inyo mga kapigi kung paano po kami mag-disinfect dito sa farm. Yan. So, dito po tayo. Isa po dito. Pagpasok po kasi sa gate, yan. So, dito na po namin ipapark yung sasakyan. And then, meron na rin pong footbath dito para every time na papasok sa loob, iwanan na yung slipper dito. Tapos, ito na yung gagamitin. And then, mag-footbath na papunta dun sa loob. Yan. So, ganun po yun. First, footbath. Pero yung sa tire bath po kasi po namin ilalagay, kaya lang po, hindi pa po namin napapagawa yan. Kaya yung pang footbath po muna yung papakita ko sa inyo. Para at least kahit pa paano, magka-idea po kayo, di ba? Dito po. Pasok tayo dito. Yung second footbath naman, meron din footbath. Yung sa bahay ng caretaker. Ayun, nilagay din po namin. Pakita mo, Annabelle. Ayun, may footbath doon. O, tapos, dito naman tayo. Dito din yung isang footbath. Yan, change ka rin ng slipper mo. Tapos, footbath ulit. Yan, papunta doon. Ayan, so pagpasok po doon sa piggery, may footbath din po doon. Ay, pang-apat pala yun nandoon. Ito naman yung pang-5. So yun, mayroon din footbath doon. Pagpasok doon sa mga baboy. Yun po. Pinakita ko na sa inyo yung pang footbath. And then, iwanan na yung sleeper dito. Paglalabas ulit. So papalit na naman. Arrange lang natin. Para pagpapasok tayo. Dito ko ilalagay yung scrub suit tsaka yung towel. So dito, para every time na papasok po yung caretaker dun sa shower room, meron na po siyang damit. Actually sa scrub suit, hindi pa ako nakakabili ng bago, tsaka madami, kasi dapat 7 din to eh. So ilalagay po yan dito. Sa yung cover. Natin po lang. Ah, so iba pala to, kasi pink. May color coding po kami dito eh. Ito yung ano, pinagbinisan. Ito naman yung gagamitin, kulay violet. Paglagyan ng tuwalya at saka scrub suit. So nakaset na po yan. O, di ba? Ganun din. So ayusin ko lang para dadalhin ko na ito mamaya dun sa ano, shower area nila. Ganun din yung scrub suit. Ayan, lalagay ko na dito. Tapos yung shampoo naman, tsaka yung sabon, liquid po yung gagamitin namin. So, nakalagay na po yun dun sa shower. Para hindi na kami maglalagay dito ng mga sachet-sachet, diba? So, yung ganito, yung bili ko nito, 118. Diba? Murang-mura na. Ito na kasi yung pinakamura. Kaya yan na yung binili namin. Kasi sa tuwalya naman, ito, binili ko lang to. Siyempre, sa TikTok shop ko, baka gusto nyo bumili ng tuwalya, magpo-promote rin ako. Meron to sa TikTok shop ko, murang-mura lang po ito. I think nasa 80 pesos lang to or 79, ganun. So, yun po. Para everyday po sila magpapalit ng tuwalya, tsaka scrub suit. Diba? So, obligado po talagang kailangan maligo. Kasi yung shower naman po kasi, mayroong ano doon, may heater po doon. Kaya kahit malamig yung panahon, hindi po sila tatamaring maligo sa hindi sila lalamigin, di ba? I-prepare ko lang lang ito. Ito po lahat ito Isang tao lang po yung gagamit nito. Color coding po kasi kami dito eh. So yung ano naman, yung isang tao, yun yung asawa ko. Iba naman po yung gagamitin niyang tuwalya. So yan. O, diba? Ito naman, yung green.
kunin ko lang yung red na towel. Ito naman yung red na towel. So, magkaibang tao rin po ito. Para hindi sila, para alam nila yung tuwalya na gagamitin nila, di ba? Actually, kulang na ako ng scrub suit. Hindi pa ako nakakabili. Ayan, dito ko muna ilalagay. Ayan, papakita ko lang po sa inyo kung paano po yung ginagawa namin dito. Kasi kailangan po talaga ng mahigpit po sa biosecurity dapat dahil siyempre, alam nyo na po, malaki-laki po yung investment po namin dito. Kaya kailangan masunod po yung rules namin. Dahil kung hindi masunod, goodbye na tayo, di ba? Doon na ako siguro sa Manila bibili ng scrub suit. Kasi dito po sa probinsya, wala eh. Nagtingin-tingin na ako dun sa mall. Wala akong makita. Walang na ako ng scrub suit. Okay? Saka kung ano ulit, saka kung may budget ulit, bibili pa ako ng ganito. Actually kulang pa nga to eh. Dapat dito po yan, di ba? Para sa isang linggo na gamitan po nila, meron na naka-ready. So, ganun din. Dito sa kabila, dapat pito rin yan. So, kulang pa. Tapos dun sa Lagong Farm, bibili din po kami para dun sa mga tauhan na kukunin po namin. So, ganito din po yung gagamitin nila. Ito naman, syempre, every time na papasok po sila dun sa shower area, dala-dala din po nila to. Kasi ito, dito din po nila ilalagay yung damit na pinangdihisan nila. Ayan. So, ito, nakalagay na din po ito doon. Lagay natin. Dito rin po namin iyan ilalagay. Tapos, dala-dala na nila yung isang box. Para dito nila ilalagay yung pinagdihisan nila. Diba? So, makikita po ninyo, may nakatambak pang ano dito sa ako. Hindi pa po kasi namin naayos itong shower. Pero ipapa-implement na po namin to para ma-secure na po namin yung biosecurity dito sa loob ng farm po namin. So, yan. So, konting ayos na lang po yan, tsaka shower. Maglalagay na lang po kami ng shower dito. Tapos, dun po yung bihisan nila. So, ganun. So, ganun din po ito. Ito kasi, gamit din po ito ng asawa ko. So, dito ko muna ilalagay. Dito po, mapapansin ninyo, wala pang bakod. Yan, so lalagyan pa rin po namin to ng harang dito para hindi labas-pasok yung tao. Kasi dito po yung daanan talaga. Para pagpapasok po sila sa loob ng shower, doon na rin po sila mag-exit. Hindi pa po tapos lahat dito sa farm, pero ipapa-implement na po namin yung mahigpit na biosecurity po namin. Tsaka kinausap na rin po namin yung caretaker namin na bawal po lumabas. Yun. So naintindihan naman po nila kami. Yun, maraming salamat at naintindihan po nila kami na hindi po talaga dapat pwedeng lumabas pag nandito na sa loob ng farm. Kaya nagpapasalamat din po kami kasi marunong po silang sumunod. Dahil alam niyo na po, pag nag-invest ka talaga sa pagbababoy, medyo malaki-laking halaga po yun. After 3 to 4 months, pwede na po silang magbakasyon ng 17 days with pay po yun. So, ang kagandahan po nito, kahit nakabakasyon po sila ng 17 days, with pay pa rin po yun. So, ibibigay na po namin yun ng one time para mag-enjoy naman sila, mag-relax, mapuntahan nila yung mga lugar na gusto nila, di ba? Ayan, so papakita ko naman sa inyo yung greenery namin. Kahit mga pagkain po nila, mga kinakain nila, kami po yung bumibili, pero hindi sa palengke. Sa grocery na po namin yung binibili. Tsaka, meron po kaming honest store dito. Tara, pakita ko sa inyo. So, Annabelle, yung niluluto mo, baka na-overcook mo na yung na-overcook mo na yata yung niluluto mo. Check natin. Wala kang hawakan dito. Check natin yung niluluto ni Annabelle. Ayun, overcook na. Nilagay mo na ba yung Hindi pa. bangos? Sige, video na lang ako. Dahil taga-video ko po siya, tanonggasan mo na. Ilalagay na lang. Ako na lang muna magluluto, ha? Bakit ganon?
Imuna mong lutuin yung gulay? Oo, kasi Hindi matigas. dapat ano muna, isda. Gulay yung gusto niyo noon. Isda muna yung lahat to ilalagay na. Isda muna dapat yung una mong niluto bago gulay. Para hindi ma-overcook yung gulay. Ayan. O patis, nilagyan mo na ng patis. Konti lang. Konti lang. Okay na yung timpla nito. Sa susunod, Annabel, isda unahin mo. Yung gulay, yung panghuli ha. Kasi yung gulay, mabilis maluto yun. Ma-overcook. Ayun. So, dito, dito yung ano nila, pinaka-kitchen nila. Ayan. Papakita ko sa inyo yung Alice Store. Dito tayo, sa loob. Ayan. So, dito po, binili na po namin lahat ng kailangan nila para hindi sila lumabas-labas. Kasi sabi ko nga sa inyo na bawal po lumabas dito sa loob ng farm. So, mag-stay po talaga sila dito ng matagal-tagal. Kaya nag-start na po kami ng mga kakailanganin nila. Ayan. So, nandiyan na lahat. Bawal po kasi labas-pasok na po dito sa loob ng farm po namin para maiwasan po namin na may makapasok na virus, di ba? Ayun. So, dito po namin nilagay yung sa grocery nila para every time na may kailangan sila, di ba? Pasok lang kayo dito, tapos kunin nyo na lahat yan, di ba? Total, itong mag-asawa na to matipid na ubusin na. Hindi nila kayang ubusin yan ng isang buwan. Kaya ganon. Yan. So, meron, ito yung foot bath din nila, oh. Actually, kahit wala na yung foot bath pero okay lang din. Naglagay na lang din po kami ng foot bath. Para kahit nandito po sila sa loob ng farm, di ba? Secure po. Okay, maganda. Yan. So, ganon. Hindi sila makakalabas ng gate. Nandito lang sila. And then yung sa ano naman ni Virgilio, yung sa vision naman ni Virgilio, yung caretaker po namin. Naninigarilyo po kasi yan. So, bawal naman ni garilyo, di ba, Annabel? Bawal naman ni garilyo si Virgilio para hindi rin siya magkasakit. Mahirap yung may asma. Oo, inaasma rin kasi siya, di ba? Kaya hindi na siya naninigarilyo. Hindi na rin kami bumili ng sigarilyo niya para at least kahit paano, healthy siya, di ba? At makakaipon pa kayo kapag hindi siya maninigarilyo. Makabili ng tablet. Tsaka nakalimutan ko bumili ng candy. Hindi naman siya naghanap ng candy. Naghanap yan, ma'am. Naghanap siya. Ayan, sige. So, susunod bibili ako ng candy para pag hinanap niya yung sigarilyo niya, mag-candy na lang siya, di ba? Ayun. So, itong mga natirang tuwalya, pasok ko muna dito sa loob. So, yan. Dito lang ko muna yan. Yung mga gamit. So, ganun po talaga. Alam nyo, kailangan po talagang mahigpit po sa biosecurity. Kasi pag hindi po tayo mahigpit sa biosecurity, kawawa naman po kami. Baka may makapasok na ASF at mamatay po lahat yung alaga po naming baboy, di ba? Kaya yun po yung iniiwasan namin. Tapos, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, lahat ng pagkain nila, lahat ng kakailanganin po nila, binibili na po namin. So yun, meron na rin po silang ref dito para doon na lang i-stock lahat yung mga pagkain. So weekly naman po yun, namamalengke para laging fresh ang kinakain po nila. So bawal po silang kumain ng baboy tsaka baka. So ang pwede po lang nilang kainin dito is gulay, isda, manok, yun. So ganun lang, di ba? Tsaka na lang kayo kumain ng baka tsaka baboy kapag nagbakasyon kayo ng 17 days, di ba? Okay ba? Ayun. So, ganun po yun. Ayun, so nandito po kami ngayon para kausapin po namin tong caretaker namin na si Virgilio kung paano niya i-apply yung seminar na inatinan po niya sa Cargill, Philippines. So, ano-ano naman yung mga natutunan mo sa seminar mo, Virgilio? Ito po ma'am, bawal Natandaan mo? Natandaan ko. Bawal po kumain ng mga karne ng baboy, baka, meatloaf, tapos mga maling. Tapos kapag papasok naman tayo doon sa loob ng farm, kailan araw-araw po nakaligo. Tapos pag nandun na po tayo sa loob ng farm, Okay. bawal nating hawakan mga baboy. Tapos yun po, tapos yung mga iba, pag nakapasok na doon tayo sa farm,
bawal na tayong lumabas-labas. Tapos, pag nakalabas na po tayo, kailangan, huwag na tayong babalik doon sa farm. Kailangan maliga tayo ulit pag pumasok ulit doon sa farm. Okay, tama yun. Kasi kung kunyari, example lang, gusto mo lumabas, meron kang kukunin or meron kang nakalimutan, kailangan mo ulit maligo bago pumasok, di ba? Opo. Di ba doon sa loob ng farm, ano pa yung bawal? Bawal po tayong magdalang mga cellphone po. Okay. Tapos mga gadget. Yan, so ganun po. Tsaka bawal din ang Sigarilyo po. yun, bawal lang magsigarilyo sa loob ng farm at tigilan mo na rin manigarilyo para din naman sa kalusugan mo yan, di ba? O para hindi ka magkasakit. Pag pumasok po tayo doon sa farm ulit, kunwari break time po, merienda, kailangan na natin, nandun na po yung tubig natin, merienda natin, nandun na sa loob ng farm po. Dala-dala mo na. Dala-dala na. Oo. Okay, tama yun. Para hindi ka nalabas-pasok, di ba? Opo. Kasi dapat, isang beses ka lang lalabas pag nag-out ka na. So, lahat ng mga gagamitin mo or mga kailangan mo sa loob ng farm, ilagay mo na sa isang lagayan. Kaya nga meron tayong empty na box para doon mo ilalagay lahat ng mga kailangan mo, di ba? Opo. Yan. So, ganun po yun. Kasi kailangan po talaga namin maging strict dito sa loob ng farm dahil alam nyo na po, medyo malaki-laki din po yung investment sa pagbababoy. Kaya nagpapasalamat din po kami kasi marunong po sumunod si Virgilio at tumupad sa mga rules and regulation po namin. Yun. So, willing din naman po siya na hindi lumabas, di ba? Opo. 4 months yun 4 months, Buti na opo. lang po at wala pong anak si Virgilio na iintindihin niya. So yung asawa lang po niya, nandito lang po sila sa loob ng farm. Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo na mas gusto po sana namin yung mga single or yung wala pang anak para wala po silang responsibilidad na labas-pasok sa loob ng farm, di ba? So ganun po, naiintindihan po niya kami at nagpapasalamat po kami kay Virgilio dahil marunong po siyang sumunod sa amin. Kasi alam mo naman yung situation kapag nakapasok yung ASF, di ba? So, kawawa naman tayo. Wala ka ng pangkabuhayan. Wala na rin kaming pangkabuhayan. Kaya, dapat lang na magtulungan po yung caretaker at yung may-ari. So, lahat naman ng mga kailangan ninyo, nandito na sa loob ng farm. Except yung sigarilyo mo, ha? Opo. So, Bawal na po. bawal naman ni garilyo. Yan. So, nakita mo naman na yung honest store natin, di ba? Opo. So, nandun na lahat yung kailangan ninyo. Opo. Saka po, binanggit po doon sa seminar po, doon sa inatinan ko po, bawal po pumasok ng ibang tao. Tapos, sabi ng, Cargill? Cargill Philippines, walang ibang magdadala ng sakit po, kundi kapwa ko ding caretaker po. Okay, sa loob tama. ng Totoo farm. po yan. Kasi po, kami rin po nakakalapit doon sa loob ng farm po. Oo, kasi kayo yung may contact sa mga baboy, Opo. di ba? So, dapat lang na talagang strict tayo sa Opo. biosecurity Kailangan po tayo natin. Oo. stricto po sa At loob saka ng farm po. makipagtulungan din yung mga caretaker. Kasi si Virgilio, napansin naman po namin sa kanya na may malasakit po siya. At saka pag inutusan mo talaga, susunod po siya. Opo. So ganun po yung kagandahan kay Virgilio. Yun. So, Opo. so ganun po. Tuwang-tuwa po kami kasi eto na po, nahanap na po namin yung caretaker namin na susunod sa mga rules and regulations po namin dito sa loob ng farm. So, after 4 months, up to harvest kasi yon. So, from biik hanggang maging fattener, hanggang maibenta na natin sila. So, 4 months yung hihintayin natin. 4 months. Tsaka lang kayo pwede magbakasyon ng 17 days. So, pag nagbakasyon na kayo ng 17 days, ibibigay na rin namin yung sweldo ninyo. With pay yun, ha? Oo, para makapasyal kayo kung saan nyo gustong pumunta. Tsaka makain nyo yung gusto nyong kainin. Kung gusto mong kumain ng baboy, baka, di ba? Di kainin nyo lahat. Tapos yun, pag after 17 days at mag-start na tayo ulit magkarga ng mga biik, ayun na. So, pwede ka nang bumalik. Okay ba tayo doon? Opo, ma'am. Approve po. Approve sa kanya. Approve po. Ayan, so naintindihan nyo na po yung rules and regulations po namin dito. Kung naintindihan nyo po at gusto nyo pong mag-apply po sa amin, masusunod po ninyo yung mga sinasabi ko, pwede na po kayo mag-apply sa amin. Yun. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!